Shocking footage. Sinasalakay ang meka ng kakaibang salot na insekto, mga tol. Ito ang videong panonoorin natin at bibigyan ng commentary and reaction video mula rito sa channel ni Sa Iyong Araw. Ano tong sumasalakay na mga kakaibang salot na insekto, mga tol? At ano ang kahulugan nito o mayroon bang kahulugan talaga to na hindi scientifically kundi Bible? Baga mga tol, bibigyan lang natin to ng reaction video, commentary, o kung may mga bagay na gusto kayong idagdag o gusto kayong itama sa inyong paniniwala, mga tol, pwedeng-pwede yan, comment kayo sa baba. Pero bago yan, syempre, huwag mong kalimutan mag-subscribe kayo Sa Iyong Araw. At kung bago ka pa lamang dito sa ating channel at gusto mo yung mga ganitong klaseng commentary, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe, mga kapatid. Huwag na natin patagalin to, total wala na rin naman tayong hinihintay na, panoorin na natin to. Imaginin mo ang iyong sarili na ikaw ay nasa Mecca, ang holiest city ng Islam, na kung saan milyon na mga Muslim ang pumupunta dito kada taon na nagpa-perform ng mga pilgrimage at umrah. Ikaw ay nasa Grand Mosque, ang sacred side na kung saan ikaw ay umiikot sa Kaaba, ang isang black cube na pinaniniwalaan nila na ito ang bahay ng Diyos. Ikaw ay sobrang namamangha sa debosyon ng mga tao, lalong-lalo na nararanasan mo ang debosyon ng kapwang mananampalataya mo sa pamagitan ng panalangin at pag-worship. Ngunit nagkaroon ng isang unexpected at nakakatakot na pangyayari. Nakarinig ka ng malalakas na buzzing sound at nakakita ka ng libo-libong mga insekto na lumilipad sa kalangitan. At ito ang mga black na tipaklong na pwedeng kumain ng mga palay at iba pang mga pananim sa loob lamang ng ilang minuto. Ano ang gagawin mo kung makita mo ang mga insektong ito na papalapit sa iyo? Hypothetically, ang lugar ng Mecca sa Saudi Arabia ay sobrang nitong banal sa mga kaibigan nating Muslim. Ngunit alam nyo ba, earlier this week, nagkaroon ng swarm of locusts na in-invade ang Grand Mosque na naging hudyat ito ng chaos at panic sa mga mananampalataya na mga kaibigan nating Muslim. Makikita natin dito ang mga shocking na mga footage at mga bizarre event na kung ating makikita ay may malaking reason kung bakit nagkaroon ng ganito. Binabanggit ng mga ibang sources at kiniklaim nila ang appearance ng locust ay nangyari raw 4 days ago mula nung naganap ang pilgrimage festival sa Umrah. Pagkatapos ay sinundan ito ng unseasonal downpour sa Grand Mosque, isang holy place ng mga Muslim na kung saan in-execute nila ang ritual ng pag-ikot sa Kaaba ng Black Cubits na naniniwala sila na ito ang residence ng Diyos. Ngunit ang nakapagtataka, bakit ito na-cover ng mga insekto ng locust? Ang mga walls nito, ang mga flooring nito at halos ang buong lugar ay tila baga napaka-imposible na manalangin ang mga kaibigan nating Muslim dahil sa dami ng mga tipaklong na mayroon dito. Kaya naman in-announce. Hindi naman alam ng mga tipaklong kung ano yung lugar na yan eh. Malay ba nila kung anong lugar yan, no? Hindi naman nila iniisip yan, teka, doon tayo pumunta. No? Lugar ng mga Muslim yun, doon tayo pumunta. Pwede ba yung iniisip ng mga tipaklong yun? Well, yun lang mga kapatid ang ano ko sa pananaw ko lang naman Sa panahon natin ngayon kasi meron tinatawag na migration talaga ng mga insekto eh. Ewan ko kung ano bang tawag ng iba doon, no? Pero kayo, anong masasabi ninyo mga kapatid? Meron nga bang kinalaman na parang, teka, lugar ng mga Muslim to, dapat hindi to pinupuntahan ng tipaklong? Ang tanong, alam ba ng mga tipaklong yun? Di naman nata nila alam yun. Ng Holy Mecca, ang 22 teams na nagtototal ng 138 na tao at 111 devices na sumugod sa lugar na kung saan makikita ang sobrang dami ng tipaklong. At dito, sila ay naglagay ng mga insecticides at nag-spray ng mga pampatay sa mga tipaklong na ito. At nakapagtataka lang kung ito ay tunay na lugar ng Diyos ay bakit nangyayari ang bagay na ito. Hindi talaga totoo ang kanilang Diyos na sinasamba at ang tunay na Diyos lamang ay ang Diyos ng mga Kristiyano. Respect naman sa sinasabi rito ni Sa Iyong Araw, mga tol. Pero kasi mga tol, yung mga ganitong pangyayari talaga ay hindi naman ito maiiwasan din. Like for example na lang mga tol, alisin natin tong mga insekto sa mga national calamity na lang, no.
na may mga simbahan, may mga kapilya, may mga house of worship na minsan ay talagang pinapasok ng baha, 'di ba? Pinapasok ng lahar, gumuguho, minsan tinatamaan ng kidlat o kaya binabagyo, 'di ba? Nasisira yung mga loob. Kung iisipin ninyo kung ito'y bahay ng Panginoong Diyos, bakit nangyayari ito? Baka hindi totoo yung Diyos na sinasamba doon sa lugar na 'yon. 'Di ba? Pwede kasi lahat tayo magbigayan ng ganong opinion, 'di ba? Pwede tayong magbigayan ng mga ganong pananaw. Pero ulitin natin, no. Kanya-kanyang opinion, kanya-kanyang pananaw, depende na lang sa inyo. No, kung ang Kristiyano magke-claim yan. Hindi naman pala totoo yung ano nyo, mga Muslim hindi pala totoo yung bahay ng Diyos nyo. Bakit nangyari yan na sinalakay kayo ng napakaraming insekto? Pwede rin namang sumagot ang mga Muslim. Hindi rin naman pala totoo yan Diyos nyo Bakit yung ibang mga simbahan nyo, bakit yung ibang mga kapilya nyo binaha? Sinalakay ng kalamidad. Bakit hindi na protektahan ng Diyos nyo? O di ba pwede tayong magbigayan ng ganong opinion? Saan mauuwi yun? Di ba? Mauuwi lang yun sa hindi pagkakaunawaan at kaguluhan. Mas maganda na lang kung ang pag-usapan natin is yung mga totoong aral. Kung ano aral mo at ano aral ko, pagkumparahin natin, kesa yung magbatuhan tayo ng mga ganitong mga ganitong tawag dito. Ano ba tawag sa mga ganitong opinion, mga kapatid, no? So tuloy natin. Na walang iba rin kundi ang ating Panginoon Jesus. Balikan natin. Hindi kaya hindi talaga totoo ang kanilang Diyos na sinasamba at ang tunay na Diyos lamang ay ang Diyos ng mga Kristiyano na walang iba rin kundi ang ating Panginoon Jesus. Sapagkat kung ating makikita mga kaibigan at mapapansin, kung ating maaalala ang 10 plagues sa panahon ng mga Hebreo sa lugar ng Ehipto, ay nagpadala rin ang ating Panginoong Diyos ng mga locust o mga tipaklong sa mga Egyptians dahil ayaw nilang i-release ang mga Hebreo. Na kung ating mapapansin, kung ang Diyos ang nagpadala ng tipaklong, hindi kaya ang totoong Diyos ng mga Kristiyano ang nagpadala ng mga tipaklong sa Islamic faith na nagpapahiwatig na ang kanilang sinasampalatayanan ay hindi totoo, sapagkat ang totoong Diyos ay walang iba kundi ang Diyos ng mga Kristiyano. At kapansin-pansin mga kaibigan, ang pagpapadala ng ating Panginoong Diyos ng locust o mga tipaklong sa lumang tipan ay nagpapahiwatig ng judgment. Kaya naman, ito ay isang babala sa mga kaibigan natin na hindi pa nananampalataya sa ating Panginoong Diyos na tayo ay lumapit sa Kanya habang maaga pa. Nais ng ating Panginoon na manampalataya tayo sa Kanya lamang at makita ang tunay na landas, ang landasin ng ating Panginoong Kristo, sapagkat ang Allah na kinikilala ng mga Muslim ay hindi ito ang totoong Diyos, sapagkat ang tunay na Allah ay mapagmahal at hindi nagpapahirap sa mga tao. Ang tunay na Allah ng mga Kristiyano ay siyang nabayubay sa krus upang maridim ang kanyang mga anak. Tulad nung sinabi ni sa iyong araw, ang tunay na Diyos daw ay mapagmahal at hindi mapagpahirap sa mga tao. So palagay ko hindi to gagawin ng Panginoon Diyos sa panahon natin ngayon. Lalo-lalo na mga tol, ang Panginoong Diyos ay hindi na literally na nakikipag-communicate sa tao. Unlike before nung mga unang panahon ni Moises, panahon ng mga magulang, na talaga nakikipag-usap, nagpapadala ng mga sugo, nagpapadala ng mga anghel. Yung mga ganito mga bagay kasi mga tol, imbis na makakuha tayo ng magbabagong paniniwala, imbis makakuha tayo ng mga taong magbabalik loob, imbis makakuha tayo ng mga taong magsasaliksik ulit ng aral na itinuturo sa Biblia, baka lalo pa silang magalit sa atin dahil sa ating mga sinasabi, mga tol. Ulitin natin, respeto naman to sa kuro-kuro ni sa iyong araw. Tayo naman ay nandirito at nagbibigay lamang ng opinion, reaction at saka commentary sa mga napapanood natin. Batay lang din naman sa sarili ko. Ito sa akin lang to, ulitin ko Hindi to sa inyo, sa akin lang. Sa akin lang naman, no, kung ang pagbabasehan natin ay aral sa aral, turo sa turo, pwede tayo dun magkaroon ng pagkakaiba-iba, pagtatalo-talo. Pero kung magbibigay tayo ng kuro-kuro pa tungkol sa kung ano man ang nangyayari, pareho lang din tayong may tama at pareho lang din tayong may mali. Kasi kung ano yung mga kalamidad na nangyayari sa Islam sa panahon ng sa lugar nila,
nangyayari din naman yan sa mga Kristiyano sa lugar natin. Hindi man tayo siguro dinadalaw ng mga insekto katulad niyan kasi siguro hindi naman ito yung puntahan ng insekto, hindi katulad ng lugar na yan. Baka talagang dinadaanan nila yan, di ba? Kung magtayo tayo ng chapel ng simbahan, mag-chapel ng simbahan dyan o chapel ng Kristiyano, sa tingin ba natin biglang iiwas yung mga tipaklong kapag talagang panahon na ng migration nila? Oy, teka, may mga simbahan ng dito, Kristiyano rito, wag tayong dumaan dito. 'Di ba? Hindi natin masasabi rin mga tol eh. Kasi kung pagdating sa mga natural calamity, ang tanong natin, bakit tayo inaabot ng bagyo? Bakit yung mga bahay-sambahan natin o bakit yung mga chapel natin minsan nagigiba sa lindol? Bakit pinapasok ng baha? Bakit nasisira yung mga bubungan dahil sa mga bagyo? Bakit lumulubog sa lahar o natatabunan minsan ng landslide? 'Di ba? Kung totoong Diyos, magiging ganun tuloy ang question natin kasi kung dinadamay natin yung mga ganitong natural calamity o yung mga ganitong paksa, madadamay at madadamay talaga yung pagke-question. Saan ang Diyos? Bakit pinayagan niya maging ganito yung simbahan? Bakit na tinabunan ng landslide? Bakit inanod ng baha? Bakit bumagsak dahil sa lindol, 'di ba? Magiging ganun lagi ang question. Hindi na aral, hindi na Biblia, hindi na aral ang pagtatalunan natin diyan mga tol. Yun ay ko lang naman sa akin lang naman mga kapatid, no? Tuloy natin. Ang tunay na ala ay sigurado sa kanyang mitiin sa kanyang mga anak na makakasama sila sa langit na bayan sa pamagitan ng kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kung ating mapapansin, ika pa ng World Health Organization na sa 30,000 daw na mga tipaklong ang sumugod sa Mecca, na nagpapahiwatig mga kaibigan, ang pangyayaring ito ay isang hudyat ng babala ng ating Panginoon Diyos na ang tunay na pananampalataya ay wala sa Islam. Unang Timoteo 3:16. At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan, yaong nahayag sa laman, pinapaging banal sa espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanglibutan, tinanggap sa itaas sa kalwalhatian. Mga kaibigan, ang ating Panginoon Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, siya ang tunay na daan, siya ang tunay na Diyos, at nais niya na ipaalam sa bawat isa sa mga taong nakakinig ng pabalitang ito na tayo ay lumapit sa totoong Diyos na walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Alright mga kapatid, anong masasabi ninyo dito sa videong napanood natin? Well, total, commentary and opinion naman ng content natin mga tol sa mga videong napapanood natin. So nagbibigay tayo ng commentary, opinion. Hindi para kontrahin ang isang paniniwala batay sa paniniwala. Kumbaga, sinasaad niya ang kanyang kuro-kuro at paniniwala. Ako naman bilang reactionist, sinasaad ko rin ang aking kuro-kuro at paniniwala. No? Do lahat tayo ay naniniwala na tayo ay anak ng Diyos, tayo ay nakapaloob sa tunay na relihiyon, tayong lahat naniniwala kahit magkakaiba man yung relihiyon natin o magkakaiba yung sinasampalatayanan natin at pananiniwalaan natin. Hindi tayo ligtas sa mga kasakunahan o hindi tayo ligtas sa mga kapahamakan na nandirito sa mundo. Kasi naglalakbay pa tayo eh. Minsan talaga daraan tayo sa mga ganyang senaryo. Like for example, hirap ka sa buhay, 'di ba? Sasabihin mo lagi naman akong pumupunta sa chapel, 'di ba? Mataas naman ang pananampalataya ko. Bakit ako nahihirapan? Bakit yung ibang mga tao maginhawa ang buhay? Nakita ko sila, may mga illegal silang gawain, 'di ba? Hindi tayo ligtas sa mga bagyo, 'di ba? Bakit yung namin, bakit yung bahay namin nasunog? Bakit yung bahay namin nalindol, gumuho? Naman kami, mababait naman kami lahat. 'Di ba? Naniniwala naman kami sa Diyos. Bakit hindi kami niligtas, 'di ba? So yung pagbibigay natin ng kuro-kuro sa mga ganitong pangyayari mga kapatid ay malaya naman ang bawat isa sa atin. Pero kung ganyan ang question na siguro hindi tunay yung relihiyon mo kaya kayo dinalaw ng ganyan, magiging balik ulit sa atin yan. Kumbaga babanda yan. Dahil sa mga Kristiyano mga tol, hindi rin naman ligtas sa mga hindi naman ligtas sa mga kalamidad eh. Tulad ng paulit-ulit ko pang sinasabi kanina, minsan yung mga chapel natin binabaha, gumuguho sa lindol, tinatabunan ng landslide, 'di ba?
Kasi nga nandirito pa tayo sa mundo eh. Talagang makakaranas at makakaranas tayo ng ganyan, hindi tayo ligtas. Kahit nung panahon ni Job, mga kapatid, kung kilala nyo si Job, 'di ba? Isa siyang tapat na lingkod ng Diyos, 'di ba? Hinayaan ng Panginoon Diyos, pinahintulutan niya na si Job magkaroon ng sugat mula bumbunan hanggang talampakan ng kanyang katawan, mga tol. Nagkaroon siya ng sugat, 'di ba? Yung asawa niya, imbis na tulungan siya, imbis na palakasin loob niya, sabi ng asawa niya? Ba't di mo pa sumpain ng Diyos mo, 'di ba? Pero anong ginawa ni Job, 'di ba? 'Di ba? Naging tapat pa rin siya. Kasi lahat tayo, mga tol, dadaan sa pagsubok. No, hindi natin alam talaga kung anong klaseng pagsubok 'yan, pero ang isa lang matitiyak natin, hindi naman tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin makakayanan eh. Pero again, mga kapatid, ito ay sa akin lang. Hindi ko 'to inaano sa inyo. Bahala kayo kung ano gusto niyong paniwalaan, 'di ba? Pero 'yun bilang reaction, bilang isang nagre-react o nagbibigay ng commentary. Lahat tayo, yung mga pinagdarausan natin ng pagsamba natin ay hindi rin naman ligtas sa mga natural calamity o kung ano man ang pwedeng mangyari dito sa mundo. Mga tol, kasi hindi permanente ang nandirito sa mundo. Mga kahoy inaanay, mga kahoy nasusunog. Halimbawa na lang sa amin INC, mga kapatid. May mga kapilya na pinasok ng baha, may mga kapilya na nasunog. Sa mga Katolik, ganun din. May mga simbahan na pinasok ng baha, tinabunan ng lahar, landslide, gumuho dahil sa lindol. Sa ibang mga relihiyon, ganun din, mga tol. Ibig sabihin, lahat tayo nakakaranas ng ganyan. So hindi naman ibig sabihin na itong Islam dumanas ng ganyan, ganun na agad yung sasabihin natin sa kanila na hindi totoo yung nyo, hindi totoo yung Diyos nyo. Kasi kung totoo Diyos nyo, di sana hindi kayo pinahintulutan sa pitin niyang ganyan. Kasi ganun at ganun din ang ibabalik nila sa atin. O hindi rin totoo ng Diyos nyo. Kasi kung totoo ang Diyos nyo, kayo mga Kristiyano, di sana lahat ng mga chapel ninyo nakatayo pa rin. Kahit na dumaan ng matinding bagyo, lindol, kalamidad. Wala sanang nasusunog, walang tinatamaan ng kidlat. Di ba, mga tol? So hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.